Bakit sinasabing nagbabago na ang momentum ni XRP ngayon? Dito po sa ating unang balita, binigyang diin ng analyst na si Steph is Crypto na tigilan na raw ang emosyon at tumingin tayo sa actual chart data. Ayon sa kanya, kahit po sa XRP ay matagal na nasa ilalim ng descending trendline, may mga senyales na humihina na ang selling pressure. Hindi pa raw ito confirmed reversal, pero may malinaw na shift sa momentum behavior. Bilang mga traders, mahalagang maintindihan po natin na ang presyo ay hindi lang laging nauuna. Minsan ang mga indicators ang unang nagsasalita bago gumalaw ang presyo. Dito po sa chart na ibinahagi ni Steph is Crypto, makikita natin na si XRP ay isa po itong daily chart. Yan, makikita natin dito na si XRP ay patuloy na naiipit sa ilalim ng resistance. Pero habang bumababa pa rin ang presyo, ang MACD at saka RSI ay gumagawa ng mas mataas na lows. Ito ang tinatawag na bullish divergence. Isang kondisyon kung saan humihina ang selling kahit hindi pa tumataas ang presyo. Kaya para po sa atin, ang ganitong setup ay hindi signal para pumasok agad. Pero babala po ito na may posibleng pagbabago sa trend kapag nagkaroon ng breakout. Totoo bang kayang umabot si XRP sa $8 pagdating ng taong 2026? Naglabas po ang Standard Chartered ng projection na pwedeng umabot daw si XRP sa $8 by 2026. Ibig sabihin nito ay higit 300% upside mula sa kasalukuyang presyo. Hindi po ito hype call. Ang bangko ay nakatingin po sa structural repricing ng asset. Para sa kanila, hindi mahina si XRP noon, kundi naipit lang dahil sa regulatory uncertainty sa US. Ngayon na mas malinaw na ang environment, mas nagiging bukas ang pinto para sa institutional adoption. Isa pang malagang factor ay ang galaw ng mga institutions. Mula November, ang mga spot XRP ETF ay naka-attract ng mahigit $1.25 billion na inflows. Hindi po ito agresibong speculation. Ito ay steady positioning. Kasabay nito, bumababa po ang mga XRP balances sa mga exchanges na nagpapakita na mas maraming XRP ang nilalabas sa trading supply. Para po sa atin bilang mga holders, hindi po nito ginagarantiya ang price pump. Pero pinapalakas po nito ang long-term bullish structure. Bakit naman po naging interesado ang Franklin Templeton kay XRP? Ayon po sa mga pahayag ni Paul Baron dito, hindi presyo ang tinitingnan ng Franklin Templeton, kundi ang utility at infrastructure ng XRP. Isa sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng sariling stablecoin na RLUSD. Hindi lahat ng blockchain ay may ganitong setup. Para sa mga institutions, malaga ang stablecoin dahil ito ang ginagamit sa real business transactions at saka automated settlements. Dito po pumapasok ang edge ng XRP kumpara sa iba. Binanggit din ni Baron ang paglago ng machine-to-machine transactions. Habang lumalawak po ang Web3, mas dumarami ang automated payments na hindi tao ang gumagawa. Kailangan ito ng public blockchain na stable at may sariling settlement asset. Dagdag pa rito ang malawak na global presence ni Ripple lalo na sa Asia. Para sa mga investors, malinaw na ang interest ng Franklin Templeton ay nakaangkla sa long-term global use case, hindi po sa short-term na presyo. Bakit sinabi ng Galaxy Digital CEO na huwag galitin ang XRP Army? Sa video po na kumalat, sinabi po dito ni Mike Novogratz na ang crypto ay likas na tribal. Sa gitna ng kawalan ng tiwala sa mga institutions, naghahanap ang mga tao ng community.
dito po niya binanggit ang linya na tumatak sa lahat na don't, yan, with the XRP. Mahalaga ito dahil hindi po siya kilalang XRP supporter, kaya mas mabigat ang dating ng kanyang sinabi. Pinatunayan po ito ng aktwal na galaw sa market. Sa huling trading day ng taong 2025, nagkaroon po ng coordinated ETF trading ang XRP Army na umabot po sa $27.63 million volume. Walang malaking balita, walang hype, may solid execution lamang. Para sa market, ipinapakita po nito na may lalim ang liquidity ng XRP at may community na kayang kumilos ng sabay-sabay. Ito po ang mahalagang psychological edge pagdating ngayong taong 2026. Ano naman po ang kontrobersiyang kinasangkutan ni Jake Claver? Lumabas po ang seryosong aligasyon laban kay Jake Claver matapos ilabas ni Zach Rector ang mga court documents mula taong 2023. Ayon po sa mga papeles, inamin umano ni Claver ang pamimeke ng documents at saka screenshots para linlangin ang mga investors. Hindi po ito chismis. Public records ang pinanggalingan. Para sa XRP community, mahalaga ito dahil direktang tinatamaan ang credibility at saka trust. Dagdag pa rito, si Claver ay matagal nang kilala sa extreme price predictions tulad po ng $20, $100 at maging $10,000. Ang problema, ayon sa mga critics, ay ipinapakita po niya ito bilang certainty at hindi speculation. Habang lumilipas po ang oras at hindi natutupad ang timelines, mas tumitindi ang duda. Kaya para po sa atin, malinaw ang aral. Hindi po sapat ang hype. Kailangan ng accountability at saka transparency. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni Jake Claver na normal lang ang delays? Ipinagtanggol po ni Jake Claver ang kanyang sarili sa pagsasabing ang malalaking project ay laging nadidelay. Ginamit po niya ang 13.5-year history ni Ripple bilang halimbawa. Ayon sa kanya, hindi timeline ang mahalaga, kundi ang infrastructure. Para sa kanyang domino theory, unti-unting nagsasama-sama ang regulasyon, adoption at saka market conditions para kay XRP. Binanggit din po niya ang 1,700 NDAs or non-disclosure agreements na pinirmahan umano ni Ripple. Para kay Claver, patunay ito na may tahimik na adoption sa likod ng kortina. Ang problema para po sa mga critics, ang kulang po ito sa konkretong ebidensya. Habang pumasok na po ang taong 2026, ngayong taon na po yan, ay mas pinipili na ng market ang measurable progress. Yan, kaysa malalaking pangako. Ito po ang hamon ngayon kay Claver. Ngayon ay ano ba talaga ang posibleng magtulak sa presyo ng XRP ngayong taong 2026? Marami pong naniniwala na transaction volume ang susi sa pagtaas ng presyo. Pero ayon po sa analyst na si All Things XRP, hindi ito sapat dahil mabilis ang settlement ng XRPL. Hindi kailangang manatili ang XRP sa network ng matagal. Kaya kahit mataas po ang volume, hindi nito otomatikong tinutulak ang presyo pataas. Ang mas malagang factor ay ang supply lockup. May mga XRP na nilalock sa DeFi, Flare Network, mga ETF at saka off-exchange wallets. Kapag lumit po ang tradable supply habang may demand, natural na nagkakaroon po ng upward pressure. Gayunpaman, may mga eksperto tulad po ni Bill Morgan na nagsasabing hindi pa sapat ang datos para sabihing may tunay na supply shock. Ngayon, sapat ba ang 20,000 XRP para sa financial freedom? Ayon po sa isang XRP OG
Hindi raw sapat ang 20,000 XRP kahit umabot pa sa $100 ang presyo. Kahit maging $2 million ito, kakainin pa rin ng taxes, expenses at saka inflation ang malaking bahagi. Ang financial freedom ay hindi lang malaking numero sa screen. Ito ay pangmatagalang sustainability. May mga nagsasabing $5 to 7 meron pong mga nagsasabing kailangan daw ng $5 to 7 million para maging tunay na malaya. Ang iba po ay nagsusulong ng 50,000 XRP accumulation habang ang iba ay mas naniniwala sa financial literacy at saka strategy. Para sa atin malinaw po ang punto. Hindi lang bag size ang mahalaga. Ang disiplina at tamang plano ang tunay na magdadala ng tagumpay. Ano naman ang epekto ng 1 billion XRP escrow release ngayong taong 2026? Sinimulan na po ng Ripple ang 2026 sa pag-release ng 1 billion XRP mula sa escrow. Ito ay bahagi ng normal na schedule. Ang kontrobersiya ay nagmula po sa memo na tila galing kay Ripple na nagsasabing magbebenta pa raw sila ng mas maraming XRP. Mahalagang linawin po natin na hindi si Ripple ang may control sa memo. Kahit sino ay pwede pong maglagay nito sa transaction. Ginamit ng gumawa ng memo ang pagkakataon para ilito at saka i-mock ang XRP community. Para sa market, hindi po ito fundamental threat, pero nagdulot ito ng emotional reaction. Para sa atin, paalala ito na mahalagang intindihin ang on-chain mechanics at huwag pong agad magpadala sa takot. Ang impormasyon ang tunay na depensa sa volatility. At sa kabuuan, malinaw na ang 2026, ngayong taong po yan, ay critical na taon para kay XRP. May shifting momentum, may institutional backing, may matibay na community at may mga kontrobersiyang kailangang harapin. Bilang mga traders at investors, hindi po sapat ang paniniwala lamang. Kailangan po ng tamang analysis, tamang expectation at saka tamang risk management. Ang tanong ngayon ay hindi kung tataas sa XRP. Ang tanong ay kung handa tayo sa kung paano ito mangyayari. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.